Kayo po ba'y nakahanda ng makinig at magnilay ng salita ng Diyos? So, kayo po'y nakahanda na ating basahin ang kanyang salita. Buksan po natin sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Philippians chapter 2, mula po sa verse 1 hanggang sa verse 4. Akin po munang babasahin sa wikang Banyaga. Ito po ang sinasabi. Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of others. Kaya nga, yaman mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin niyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba ay sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalataya, ito po ang salita ng Diyos. Palakpakan natin si Yahweh Shaddai. Kamusta po ang mga anak ni Yahweh Shaddai? Praise God! I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matubig, marangal, wagas ng pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maginhawa, at matagumpay. Praise the Lord. Palakpakan muli natin si Yahweh Shaddai. So, ito yung iniwala na ang lahat ay pinagpala. Amen po? Amen. So, ngayon po ay araw ng Martes, and this is the last Tuesday for this year, no, na 2020. So, maraming naganap, maraming nangyari, maraming frustrations, maraming disappointment. But tonight, I want to congratulate every one of you, no? Congratulations sa lahat sa lahat po, sa bawat isa po sa atin, dahil tunay nga po na kapag ikaw ay tinawag ng Diyos, hindi mo nagugustuhin lumayo sa kanya. Amen. Kapag nasaksihan mo kung gaano kabuti ang Diyos, hindi mo na gugustuhin na malayo pa sa Panginoon. Amen. Kapag naranasan mo ang kanyang kabutihan, hindi mo gugustuhin na mag-miss siya sa kanyang gawain. Amen. Ngayon po, so bago tayo magsiupo, harapin mo yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, kapatid, Kapatid! congratulations! Congratulations! Last day na Last day na! ng gawain Gawain! sa 2020. 2020! At magkasama tayo. Kasama tayo! Nagagalak ako. Nagagalak ako! Dahil ngayon pa lang, Dahil may pagka alam ko, alam ko! answer prayer na. Surpresa ka! Ano ba sagot niya? Praise the Lord. So, lahat ng naniwala na answer prayer na siya, mahal na makaupo. Talagang answer prayer na po kayo dahil isa sa prayer Diyos niyo, sana makaupo na agad. Ayan. So, my dear brothers and sisters, bago tayo mag-start po, gusto ko muna magpasalamat sa ating Panginoon dahil sa kabuuan ng taon po na ito ay tunay na naging napakabuti ng ating pong Panginoon para sa bawat isa sa atin. Ano po? So, naging mabuti ang tapat ng ating Panginoon. So, nawa, sa darating na panahon or darating na bagong taon, ito naman yung ating pong pagsumikapan sa ating mga buhay. Nanawa, kung gano'n naging katapat sa akin si Lord, sa aking family, hindi niya ako iniwan, hindi niya ako pinabayaan, hindi niya kami pinabayaan ng ating mga mahal sa buhay. Nawa, ito yung pagsumikapan natin na maging faithful din tayo. Amen po ba? Maging tapat din tayo sa ating Panginoon. Maging tapat tayo, hindi lamang sa ating pong buhay paglilingkod, kundi maging sa pananampalataya natin sa Kanya at sa pakikitungo natin sa ating pong kapwa. Amen po ba? Nakakasunod po tayo. So, my dear brothers and sisters, hindi na po natin pagkakagalin ito, no? Ang pagkinilayan po natin sa gabi ito dahil
malapit na magpalit din ang taon at malapit na magsara ang taon na 2020. So, we are looking forward para sa sinasabi natin, Happy New Year and a prosperous New Year. Tama po ba? So, yan po ang nais ng bawat isa po sa atin. Gusto natin na maging happy and prosperous talaga ang ating pong bagong taon. Amen po ba? Hindi lang yung bagong taon natin, kundi yung pagbuka ng ating taon. Amen po ba? Gusto natin na maging masaya tayo. Kasi, ang gaan sa pakiramdam kapag ikaw ay masaya. Tama po ba? Wala naman siguro tao masaya na nabigyan ang pakiramdam. Tama po ba? Kabaligtaran yun. Ano po? At ito yung nais ng bawat isa sa atin. Kasi nga, ayaw natin ang tinatawag natin discomfort. Amen po ba? Kaya kung naranasan natin, minsan kulang tayo sa tulog, nagpupuhay tayo, ayaw natin yun. Kapag kulang tayo sa tulog, nagpupuhay tayo, minsan, hindi tayo masaya. Kapag kulang tayo sa kain, gutom tayo. Madalas, hindi tayo masaya. Amen po ba? Marami ng tao na kapag gutom, hindi mo makakausap yan. Pakainin mo muna, no? Para ma-accept yung kanyang mood para makausap mo. So, ito yung isa sa pinakagusto natin. Magkaroon tayo ng isang masayang buhay. Magkaroon tayo ng isang buhay na pinipiling. Magkaroon tayo ng isang buhay na contented. Magkaroon tayo ng isang buhay na satisfied. Yung habang ako po'y nagtinilay sa pagdinilayan natin sa gawin kong ito, meron ako naalala ng pelikula. Hindi ko lang kung alam niyo po yung pelikula ito, The Pursuit of Happiness. So, sa mga nakapanood nito, congratulations dahil kasi ito napakagandang movie. Ano po? So, the Pursuit of Happiness. So, by the way, hayaan nyo na lang po siguro yung background natin, dahil Pasko pa rin naman. So, maganda decoration dito ngayon. So, hindi naman natin pinagay yung mga stars na yan. So, The Pursuit of Happiness, with your brothers and sisters, ito yung pelikula hango sa totoong istorya. Totoong buhay. Ano po, tuntunan yung story mo ito. At ito po yung ginanapan ni Will Smith. Ako, malala niyo si Will Smith, At ang story po dito, isa-summarize ko lang yung kanyang istorya. Si Will Smith ay meron yung sariling pamilya, meron siyang isang anak, meron siyang asawa. So dumating sa time na yung bida na ginanapan ni Will Smith, dumating sa time na yung kanyang dala-dalang produkto. Ano po, kasi yung dala niyang hawak po niya na yan, ayan, bone scanner yan, bone density scanner yan. Ano po, na ino-offer niya sa mga ospital na kung sino gusto bumili kasi kapag nakapag-blow siya ng teeth, magiging malaki yung kanyang parte. Ano po, sa company na nagtrabahuhan. So, naging salesman siya, naging sales representative siya. So, sa tagal ng kanyang pagiging salesman, sales representative, hindi siya may makabenta. So, dumating ang time na dahil nauubos na yung kanyang budget, nauubos na yung kanyang ipon, na nalock siya doon sa apartment na kanyang inuupahan, ibig sabihin napalaya siya, kasama niya yung anak niya, naninirahan sila ngayon sa street, and then yung asawa niya, iniwan naman siya, sumama sa iba na kaya buruhay sa kanya. So, nandun yung feeling na talagang devastated siya. Nandun yung feeling na sobrang lungkot niya. Nandun yung feeling na hopeless siya. At dumating nga sa isang point na natutulog sila sa CR ng isang public restroom. So nalagay yung isang cubicle, doon sila nagpalitos ng gabi ng kanyang anak. So actually, itong pelikula na ito, it reminds me na ang buhay ng tao, may mga panahon na masaya, may mga panahon na malungkot. May mga panahon na ikaw ay masagana, may panahon na ikaw ay nag-struggle. Amen po ba? May panahon na confident ka. Nararamdaman mo na talagang matibay at matatag ang pananampalataya, pero may mga tayo na sinusumbong ang iyong pananampalataya. Amen po ba? So, the pursuit of happiness. So, since ito yung madalas ginagawa ng bawat isa sa atin, we are pursuing happiness. When we say pursuit or pursuing, ibig sabihin, hindi naman sa parang hinahabol, pero ito yung gusto natin. We want happiness sa buhay natin. At ayaw natin mawala yung araw na hindi tayo masaya. Tama po ba? Tama po ba? Pero may mga pagkakataon na hindi lahat ng araw nagiging masaya. Bakit? Kasi may mga unexpected bad news na dumarating. Siguro nawawalan ng trabaho. Siguro may mga mahal sa buhay tayo na yumayao. Siguro may kaibigan ka na hindi naging tapat sa'yo or yung asawa mo, nalaman mo, niloloko ka. So may mga ganun pagkakataon sa ating buhay. At itong mga bagay na ito yung somehow nagtatagal ng happiness sa atin. Nag-aalis ng kasiyahan, nag-aalis ng kagalakan sa ating buong puso, pero panandalian. Amen po ba? Panandalian. Dahil lalo bilang mga Kristiyano, ang kagalakan natin hindi na sa mundo ito nagagaling.
Ang kagalakan ng ating mga puso sa Diyos na lumula. Amen. Amen po ba? Tingnan mo yung katabi mo. Masaya ba yan? Amen. Kung tinanong masaya ba yan, bigla mamili ano? So alam niyo, sa totoo lang mga kapatid at magulang, kanina habang pinatapos ko itong outline nito, kasi a night before, tinatapos ko na yung outline, gumagawa na ako yan sa Microsoft Word, tapos kinabukasan, doon ko po ginagawa sa PowerPoint. So, naka-outline na siya, ginagawa ko na lang ng ganyan, and mga nakikita po ninyo, ilalagyan ko siya ng images. So, kanina, while making this PowerPoint, merong bagay sa dumating sa akin. So, sabi ko, Lord, my topic tonight is all about happiness. Pero bakit ganun? Bakit biglang mawala yung inspiration? Kasi, bilang isang preacher, with your brothers and sisters, to be honest, nagsisimula yung pagninilay namin, yung inspiration ng Holy Spirit, hindi sa pagtotoo. Kundi nagsisimula yung inspiration sa pagninilay at paggawa pa lang ng outline. Kasi, from that time na nagninilay at gumagawa ka ng outline, dadalhin mo yan hanggang sa yung pagtotoo. Kasi nandun yung spirit, nandun yung inspiration. At yung aming napagnilayan, yun po yung ibinabahagi namin sa mga tao. So kanina, tumawag sa akin yung kapatid ko. Umiiyak yung kapatid ko. Bigla akong kinabahan. So sabi ko, bakit daw umiiyak? Kuya, si mama nasa ospital. So kanina, hindi ko pinakita nag-aalala ako. Hindi ko pinakita mangiyak-iyak ako. Sabi ko sa kanya, kumalma ka. Kumalma ka. Kumalma kasi diba ang kasama mo? Ang kasama daw niya, si Papa. So, mabuti naman kasama niya yung tatay ko. Dinala sa ospital namin ko kasi 3 araw na po na hindi nawawala yung lagnat ay humiinom ng gamot. Ito naman po namin ko, tumawag sa akin kanina umaga, nagpa-pray over. Kaya pray over na nga ako. Kasi hindi talaga maganda yung pakaramdam ko. Sabi ko, ma, aside sa ipag-pray over kita, pumayag kang dalhin sa ospital. Kasi yung nalaman ko 2 days na hindi nawawala yung lagnat ni Mama, sabi ko, ma, magpa-check up ka na sa doktor. Minsan ang magulang, medyo matigas ang magulang. Ayan. So, mahirap talaga magpalaki ng magulang. But, after mag-pray over kay Mama, so, ando na umiyak si Mama, mag-pray over, and then, tumawag sa akin yung kapatid ko kaninang hapon na dinala ka sa hospital si Mama, at yung initial findings ng doktor, dengue. So, ang pangalawang finding, kasi medyo may diarrhea si Mama, may infection sa stomach. So, hindi mo wala sa akin siyempre yung pag-aalala sa nanay ko. At yung kapatid ko na sumama sa nanay ko, meron din siyang anak. So, ang naiwan sa aming tahanan, yung mga kapatid ko lang. So, hindi rin mawala sa aking isipan yung pag-aalala sa kanila. Pero alam niyo, my dear brothers and sisters, totoo po na kapag ang kaligayahan ng isang tao ay hinuhubog mula sa Panginoon, walang kahit anong masasamang bagay na nangyari sa mundo makakapagpalis nito. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako na maunawaan yung mensahe mo sa oras na ito. Kasi ito po yung naging prinsipyo ko na hindi ko ipapakaya yung salita ng Diyos na unless na pag nilayan ko ito ng maayos at naunawaan ko sa aking sarili. So I just then realized, with your brothers and sisters, na ito yung mensahe ng ating Panginoon. Na may mga circumstances na dumadating sa buhay mo na hindi maganda. Hindi ka dapat mawalan ng oras sa panahon na magalang para sa Panginoon. So ito po yung pag-inilayan natin sa oras po na ito. Kasi sa kabuuan naman ng taon ng bawat isa sa atin, may mga bagay talagang hindi inaasahan na dumadating sa ating mga buhay, na papawi o mag-aalis panandalian ng kaligayahan po na yun. Pero ano ba yung mga dapat natin gawin para yung kaligayahan natin, may ilagay natin sa foundation sa ating pong Panginoon. Ano po? So, ang pinakauna, mga kapatid ko magulang, so ito po yung topic natin, living a happy life. So, ang pinakauna, learn to be thankful. Learn to be thankful. Kapatid, mahirap maging thankful kapag malungkot ka. Sa totoo lang. Mahirap magpasalamat sa Panginoon kapag malungkot ka, kapag may problema ka. Paano mo pasasalamatan ng Diyos kapag iiwanan ka ng asawa mo? Paano mo pasasalamatan ng Diyos kapag natanggalan ka ng trabaho? Kapatid, by being thankful, ito po yung pagtingin sa mga bagay na hindi hindi sa nawala sa iyo, kundi yung mga bagay na nananatili sa iyo at patuloy na ipinagkakalob sa iyo ng Panginoon. Alam niyo, sa totoo lang kanina, habang narinig ko yung balitang yun, ang ipinagpapasalamat ko sa Panginoon, nadala sa ospital ng nanay ko. Kasi hindi ko alam anong mangyari kung hindi nadala sa ospital ng nanay ko. At least, sabi ko nga sa mga kapatid ko, at least, nandyan si mama sa ospital, maaalagaan siya dyan. Magbibigyan siya ng sapat na gamot, magbibigyan siya ng
ng mga pangangailangan niya, may po-provide yung pangangailangan niya. Nung po sabi ko nga, huwag yung isipin yung nalalaki yung din natin, hindi mo papabayaan ang Diyos. No? So, ang iisip ko kanina, with your brothers and sisters, I am thankful kasi nadala yung nanay ko sa ospital. Hindi sinanggihan, hindi na-admit siya sa ospital. Alam niyo naman sa panahon ngayon, dahil nga sa COVID, tumatanggi ng mga ospital. Ano po? So, nahanapan namin ng kwarto yung nanay ko para mag-stay siya doon habang ino-obserbahan at hinahanap ko yung official findings sa kanyang kalalagayan. But still, I am thankful to the Lord kasi nandoon na mayroong nag-aalaga sa kanya. Nandoon po na nadala siya sa ospital. So going back with your brothers and sisters, in order for us to live a happy life, learn to be thankful. Kapatid, sa bawat araw, hindi ka mauubusan ng pagpapasalamat sa Panginoon. Meron ka bang na-encounter na hindi maganda, pagputin mo yun. Huwag ka na mag-focus. Kasi biglaan lang yung dumadating at biglaan mawawala. Mag-focus ka kapatid sa mga magagandang bagay na ginagawa sa inyo. Amen. Amen po ba? So, learn to be thankful. Isa sa mahirap na bagay na gawin ng isang tao kapag ka malungkot ay magpasalamat. Kasi nakatuon yung ating emotion, nakatuon yung ating sarili sa kalungkutan na nararanasan natin. Pero tatandaan po natin, mga kapatid ko at magulang, everything happens for a purpose. Lahat ng bagay na nangyari sa ating buhay, lahat ng bagay na ating na-encounter, may dahilan at may layunin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So sabi po dyan, sa James chapter 1 verse 7, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. So kung ating pong isipin lahat ng mga bagay, lahat ng mabuting bagay, every good and perfect things, nanggagaling sa ating Panginoon. At ang Diyos na nagbibigay niyan, ay ang Diyos na hindi nagbabago. Amen. Amen po ba? Tanongin mo kayo katabi mo, sabihin mo sa kanya, kapatid, kailan ka? Kailan ka? Pinabayaan ng Diyos. Pinabayaan ng Diyos. Kailan kaya? Kapatid, isipin natin kung pinabayaan ka ng Diyos, wala ka dito. Kung pinabayaan ka ng Diyos, siguro, pinalikuran mo na ang gawain. Siguro naging miserable na ang buhay mo, pinabayaan ka ng Diyos. Pero ang mga tao naging miserable ang buhay, hindi pa rin pinabayaan ng Diyos yun. Bakit? Kasi mabuti at tapat ang Diyos. Pinasasikat ng Diyos ang araw sa mga mabubuti at masama. Amen po. So sabi po sa verse 17, ang lahat, sa Tagalog ba na ito? Ang lahat ng mabuti at ganang na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga taglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdulot ng bahagyang dilim dahil sa pagbabago. If there is one thing that is certain in this world, kapatid, yun ay, sabi nga, change. Lahat ng bagay ay nagbabago. Pero kung lahat ng bagay ay nagbabago, ang Diyos mananatiling safe. Mananatiling tapat. Because our God is beyond the time. Beyond every limitations in this world. Siya lamang ang may kapangyarihan na gawin ang bagay na imposible na maging posible. Amen po ba? So, mga brothers and sisters, ang point dito, sa ating first pointer, in order for us to live a happy life, learn to be thankful. Kapag sa halip na magreklamo ka, magpasalamat ka sa Panginoon. Parang isipin natin, parang hirap ata ng rat. Sinaktan ako, hindi ako magreklamo, magpapasalamat ako sa Panginoon. Magpapasalamat ka sa Panginoon, kapatid, kasi hindi bigyan ka pa rin niya ng pasensya. Amen. Amen po ba? Nakakasunod tayo. So we should look on the brighter side, on the positive side of everything. Sa lahat ng bagay. Amen po ba? Ito po ang una. So balikan po natin. Our first pointer, learn to be thankful. Sabihin mo kayo sa katabi mo, kapatid. Sa lahat ng pagkakataon. At sa lahat ng oras na tayo ay nananalangin. Hindi dapat mawawala ang pagpapasalamat. Amen po ba? In every prayer, huwag nyo maaalis ng pagpapasalamat sa Panginoon. Kahit naman hindi ang pangangailangan nyo, at na kayo hingin sa Diyos yan. Kapatid, huwag nyo kakalimutan na pasalamatan. Amen po. So sabi nga sa 1 Thessalonians, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus our Lord.
Secondly, my dear brothers and sisters, in order for us to live a happy life, do good unto others. Gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Bless other people. Sabi po ng isang libro na aking nabasa sa aking pagdinilay, isang magandang tip kapag ikaw ay nalulungkot, kung gusto mong sumaya, humanap ka ng taong pwede mo matulungan. Tumingin ka sa paligid. Kapag meron kang taong nakakailangan ng tulong, tulungan mo yung tao. Kung nasa isang kwarto ka naman, wala kang ibang nakikitang tao na pwede mo matulungan, tumawag ka sa mga kaibigan mo baka may nangangailangan at ipadalangin mo. Kapatid, sa pamamagitan po ng pagtulong sa ating kapwa, sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa ating pong kapwa, nagkakaroon tayo ng sense of fulfillment. Amen po ba? Nagkakaroon tayo ng sense of fulfillment. At kapag nagkakaroon ng sense of fulfillment ang isang tao, nagiging masaya ang isang tao. So ito ngayon magandang tanong, when do we feel happiness? Kailan ba natin nararanasan o na-experience na maging masaya? O kailan ba nagsisimula at mag-sink in sa atin na tayo po ay nagiging masaya? Kung ating pagdinilayan mga kapatid, nag-uumpisa ang happiness. Ano po? Happiness is felt when a person is fulfilled and satisfied. Hello? Nag-uumpisa na maging masaya ang isang tao kapag fulfilled siya. Kapag satisfied siya. Amen po ba? Kapag ang isang tao nagugutom, anong ginagawa ng tao? Makain. Kapag siya ay namusog, hindi po ba fulfilled siya? Kapag ang isang tao ay gutom, minsan hindi mo makakausap, masulit. Pero kapag ang tao ay nabusog, ay kwento mo ng jokes na corny at tatawanan ka. Huwag lang siyang KJ. So, ang point dito, my dear brothers and sisters, nagsisimula po na makaramdam ng kagalahan ng isang tao, na maging masaya ng isang tao, kapag nandun yung sense of fulfillment and satisfaction. That is why, ini-encourage tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita, na hanapin po natin yung fulfillment and satisfaction ng ating buhay sa Kanya lang. Dahil siya lamang ang nag-iisang bagay na hindi mawawala sa atin. Amen po ba? Nakakasunod po tayo. Kapag idinepende natin ang ating kasiyahan, ang ating contentment, ang ating fulfillment and satisfaction sa mundong ito, sa mga bagay sa mundong ito, lahat din mawawala. So, ibig sabihin, magiging temporary din yung happiness po. Bakit kasi mawawala kami? Masaya ka lang kapag mayroon kang trabaho. Contented and satisfied ka lang kapag mayroon kang trabaho. Kapag kasama mo lang yung pamilya mo. Para pag dumating yung time na magkakalayo na kayo. Para pag dumating yung time sa trabaho mo, lahat nakakaaway mo. Hello? Hello? Nakakasunod tayo. Katulad ng ganyan mga kapatid sa buhay paglilingkod natin. Kung sa buhay paglilingkod natin ito, ididepende natin ang kagalakan ng ating paglilingkod sa mga kapwa natin naglilingkod kapatid. Dadating ang tayo mag-disappoint ka talaga. Kasi bilang mga tao, lahat tayo may pagkukulang. Lahat tayo imperfect. Lahat tayo nagkakamali. Kaya kung ididepende mo yung kagalakan sa paglilingkod mo sa kapwa mo naglilingkod, kapatid, dadating talagang tayo humihina at lalambot ka. Bakit? Kasi ang sabi nga ng Diyos, sa Kanya lang natin ituon ang ating mga mata. Sa Kanya tayo dumipende. Sa Kanya natin ilagay ang ating pagtitiwala. Bakit? Kasi kung may isang bagay man na hindi nagbabago sa mundo ito, ito yung pagmamahal ng Diyos. Ito yung katapatan ng Diyos. Amen po ba? Nakakasunod po tayo. So, ang sabi po sa Acts chapter 20, verse 35, in all things, I give you an example. That is, so laboring you ought to help the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, that He Himself said, it is more blessed to give than to receive. Kapatid, yung Sermon on the Mount, ano po, ito po yung pinahilang yung mga mapapalad. Blessed are the poor, blessed are the meek, ano po, blessed are the humble in spirit, for they will inherit the kingdom of heaven. So, ang ibang translation ng blessed is happy. Sa ibang Bible translation, blessed is equal to happy. Bakit? Kasi kapag ikaw ay pinagpala, hindi ba masaya ka? May mga nagpapatotoo ka, ano po, kapag kanina. Kaya, may nagpapatotoo tayo kapatid na binigyan siya ng bonus ng kanyang amo. So, blessed siya, kaya siya, masaya. Amen po ba? Pero kapag konsumido ka, magiging masaya ka ba? Hindi. So, in order for us to be happy, my dear brothers and sisters, hanapin natin yung source ng ating happiness sa pagpapala ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pag-bless ni Lord sa ating buhay at sa ating buong puso. At sa pamamagitan ng mga kapatid ko at magulang, makukuha mo na maging masaya. At hindi lang yan kapatid. Kapag nalulungkot ka, sabi nga no, kumanap ka ng tao, pwede mo matulungan.
Bakit? Kasi kapag ikaw ay tumutulong, pinagpapala ka muna. Yes. Amen po ba? Amen. We cannot give what we don't have. Amen. Makakatulong ka sa kapwa mo kung merong ibinibigay ang Diyos sa iyo. Ibig sabihin kapatid, tama nga yung sinasabi, no? Na walang taong sobrang hirap na hindi kayang magbigay. Yes. Walang taong sobrang yaman na hindi kayang tumanggap. Amen po ba? So ito po yung sinasabi sa binasa natin sa salita ng Diyos. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility, consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others. So, ibig sabihin mga kapatid ko at magulang, bilang mga magkakapatid sa pananampalataya, ang concern natin sa ngayon, hindi lamang ang sarili lang natin. Ang concern natin ngayon, maging yung welfare ng ating pong kapwa, ng ating kapatid. Amen po? So, we should look interest in their life. Magkakaroon tayo ng interest sa kanilang buhay, hindi dahil sa gusto natin makahanap ng mga benefits sa kanila, kundi magkakaroon tayo ng interest sa kanilang buhay dahil gusto natin na tulungan silang lumabuti. Amen. Amen po ba? It's all in the intention. Amen po. Amen. Nakakasunod tayo? Isipan po ba kayo mga kapatid? The last day, dito po tayo magtatapos. In order for us to live a happy life, find your purpose in God. Hanapin mo yung layunin ng buhay mo sa Panginoon. Harap ka sa katabi mo. Tingnan mo siya. Nakaka-bless ba siya? Amen. Ay ba? Lakas ang iyo na. Mukhang nabigyan ng aginaldo ah. Kapatid, find your purpose in God. Ano po? Ang bawat isa sa atin, hindi natin pwedeng sabihin, hindi natin pwedeng sabihin na walang silbi ang buhay ko. Hindi natin pwedeng sabihin, wala akong silbi sa mundo ito. Kahit na lang kung sinasabi sa iyo ng magulang mo, ng kapatid mo na wala kang silbi, lumayas ka na kapatid. Merong silbi at merong purpose ang buhay mo sa mundo ito. Dahil hindi ka binuhay ng Diyos para sa wala. Amen po ba? Kahit na tinatakil ka ng mga mahal sa buhay ng mga kapatid mo, ng mga kaibigan mo, hindi ibig sabihin nila wala kang silbi at walang purpose ang buhay mo. Kapatid, ang bawat isa sa atin, may layunin ang buhay po natin. And in order for us to be happy, para maging masaya tayo, hanapin po natin yung purpose ng buhay natin. Bakit? Kasi ang isang tao o isang bagay na alam niya ang kanyang layunin at nagagamit niya yung kanyang buhay para sa kanyang layunin, nabubuhay na masaya ang tao. Amen. Amen po ba? Ang isang teacher, my dear brothers and sisters, ang isang teacher, kapag nakikita niya na yung kanyang layunin ay nagagawa pa rin niya ng maayos, mas nai-inspire siya magtulong. Amen po ba? Amen po ba? Same to us, ano po, sa mga OFW, sa mga domestic helpers, kapag nakikita po ninyo na nandun yung puso ninyo sa ginagawa ng paglilingkod sa inyong abot, nakikita nyo na napupulfill nyo yung na-appreciate nila, di ba mas nakaka-inspire maglingkod? Amen po ba? Yes, Lord. Ganon din sa ating kung buhay pananampalataya at buhay paglilingkod. Kapag nakikita natin na yung purpose natin sa ministry na ito, kung saan committee man tayo ilagay, ay nagagawa pa rin natin ng maayos, nagkakaroon tayo ng sense of fulfillment, mas nai-inspire tayo maglingkod. Amen. Bakit? Kasi nga, alam natin yung purpose natin. Hello. Amen. Kaya naman marami kong tinatabangan maglingkod kasi hindi nila nagagawa ng maayos yung nagagawa sa atin. Basically, isa yan sa nagiging dahilan ng discouragement. Kasi, mali-discourage ka kasi ang uusig sa'yo hindi yung kapwa mo eh. Ang uusig sa'yo yung sarili mo. Hello. Nakakasunod tayo? Amen. Nakakasunod pa tayo? Kaya naman, bilang mga Kristiyano, mga kapatid ko at magulang, nandun po yung palagi paghihikayat sa atin ng ating Panginoon. Na sa paglilingkod natin sa Kanya, maging tapat tayo. Kasi kapag ikaw ay naglilingkod ng tapat, nagagawa mo yung purpose mo. Napupulpil mo yung purpose mo sa mundo nito at mas nai-inspire ka maglingkod sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Nakakasunod po tayo. Kapatid, isa sa pinakamahirap na kalaban, yung konsensya. Amen po. Natutuwa nga po ko sa ibinahagi ng mga kabataan kasi kagabi nagkaroon po kami ng counting sharing. Nandun po yung feeling sa kanila na kapag hindi sila nakaka-attend, kapag hindi nila nagagawa nilang tungkulin para sa youth ministry, parang meron bumabagabag sa kanila. Ano po? So kapatid, lahat is tayo pinawag ng Panginoon para magunap sa Kanya kanyang pagmuli. And that is our purpose. Isa yun sa mga layunin ng ating mga buhay. Kapag hindi natin nagagawa yun, nandun po na nangungusap din ng Panginoon.
hindi mo naibigay the best mo para sa akin. Hello. Amen. Nakikinig tayo? So a person that knows his purpose and fulfills it is a happy person. Harap ka sa katabi mo, tanungin mo siya, gusto mo ba? Gusto mo ba? Nasa paglilingkod, Nasa paglilingkod. maging masaya ka. Ano kaya ang sagot mo? Kung gusto natin lahat, amen? Gusto natin lahat yan. Kapatid, kung gusto natin maging masaya sa paglilingkod, ibigay mo yung pinaka-the-best mo. Ibigay mo yung pinaka-the-best mo. Kapatid, ang mag-i-evaluate sa the best na naibibigay mo, hindi yung kapwa mo eh. Yes. Kasi ang makakaalam kung ibinibigay mo ba talaga yung pinaka-the-best mo yung Panginoon. Amen. Kasi may mga time talaga na merong conflict sa schedule. Nandun talaga yung willingness ng puso mo, yung desire ng puso mo na makapunta sa gawain, makaganap sa iyong pagkunin, pero hindi inaadya ng schedule. May conflict sa schedule. So parang yung feeling sa atin ng guilty na parang hindi ko nagagawa yung pinaka-the-best yung para kay Lord. Kapatid, itatandaan mo, tatandaan natin, nakikita ng Diyos ang lahat. Amen. Nalalaman ng Diyos ang talagang dinidesire ng ating pamamagitan. If we truly desire na makapaglingkod sa Panginoon, kapatid, gagawa ng paraan ng Panginoon para maibigay sa yung desire ng puso mong paglingkod sa atin. Amen. Amen. And so, many brothers and sisters, if we want to be happy sa paglingkod natin sa Panginoon, ibigay natin yung pinaka-the-best. Kasi sa pamamagitan ng pagbibigay ng pinaka-the-best, na-work out natin yung purpose natin. Yes. Amen po ba? So, nawa, baka kapatid ko at magulang, sa darating pong taon na ito, no, kagaya nga po ng pagpapasalamat ko sa message sa Blood Church sa mga kabataan niya o El Shaddai, nawa, maging tunay pong masaya, maging prosperous, maging mas inspired, at maging mas productive ang darating na taon na ito para sa ating bilang mga ito. Amen po ba? Nawa, ito po yung panalangin ko na nawa sa pagpasok ng taon po na ito, mas ma-inspire tayo mag-give kay Lord. Mas ma-inspire tayo magbigay ng time sa Kanya. Kung mas ma-inspire tayo magbigay ng lakas ng ating buhay sa ating Panginoon. Bakit? Kasi napakalaking patunay na itong 2020, nalagpasan natin, buhay pa rin tayo ng pagkakas. Amen po ba? So sabi ko sa Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Ulitin po natin ano? And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ibig sabihin kapatid, may purpose ang Diyos ang kayo. Amen po ba? Siguro hindi natin maintindihan sa ngayon, at gradually, nire-reveal sa atin yun. Siguro iniisip natin parang wala naman ako na itutulong, wala ako na iyaabang. Kapatid, your presence is already a good thing para sa iyong kapwa. Amen po ba? Iniisip natin siguro na parang wala naman ako na itutulong sa ministry na ito, wala ako na iyaabang, hindi mo na ako nakakapaglingkod sa Diyos. Kapatid, hindi mo lang naiisip. Makita ka lang ng mga kapwa mong nagawa, makita ka lang ng kapwa prayer partner, nag-bless na sila. Amen. Amen po ba? Bakit? Kasi yung presensya ng bawat isa, mga kapatid ko at magulang, ito yung nakakapag-inspire sa atin ng mas maging. Amen po ba? Amen. Lalo na kapag nakikita ng kapwa mo na yung napapakinggan mo is nasa buhay mo. Ano po? So talaga nakaka-bless din na yung tao na. Hindi lang po yun. Nakaka-bless din kasama ang isang tao na napakapakatid. Amen po ba? Yes. So, our life in this world, may mga panahon man na sinusubok tayo, pero dapat positive pa rin tayo. Positive hindi sa COVID. Positive na may gagawin mabuti at maganda pa rin ng Diyos. Amen po ba? Nakakasunod po tayo. So kapatid, masarap kasama ang isang taong positibo. Positibo ang pananaw sa buhay. Ulitin natin. Positibo ang pananaw sa buhay. Bakit? Kasi kapag ikaw ay nadadown at kapag kasama mo ay positive, makahawaan ka na ng Espiritu. Amen. Amen po ba? Ma-update ka. Bakit? Kasi andun yung paggabay ng Panginoon. Bakit ang Espiritu kasi ng Panginoon, ang nais na ibahagi ito, maging bunga nito para sa bawat isa sa atin, joy, peace, humility. Amen po ba? Nakakasalita na. So harap ka ngayon sa katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid, nawa, ngayong darating na taon, mas maging positive tayo. Amen po ba? Wala pa ka natin siya.
tayo sa outlook sa buhay, makikita nyo. Ano po makikita nyo na bawat pagkikita po natin ang pagkikita natin, may hindi yan sa kanyang lahat. Bakit? Kasi positive siya. Positive ang kanyang outlook. Amen po ba? Kahit na may problema yan, nakikita mo, nakangiti pa rin sa kanya. Tatawanan lang yung problema niya. Amen po, bakit? Kasi alam niya hindi mo papabayaan siya natin. Amen po, magsitayo po tayo lahat. Ganito po mga kapatid, habang sinasabi ko sa ating mga choir instrumentalists yung ating pag-leading song. Nakalimutan ko na ito rin pala yung worship song kanina. Ano po isa sa mga worship song na aawitan ka ng hallelujah. So, dear brothers and sisters, hanapin natin yung kagalaan ng ating puso sa Panginoon. Sabi nga sa awitin po, ikaw ang kagalakan ko. Panginoon, ikaw ang kasapatan ko. Kapag we will be happy in this life, kapag yung satisfaction, fulfillment, and contentment, hinahanap natin sa Panginoon. Kasi nga, ang mga bagay na sa mundong ito, nauubos, nawawala. Magiging pasensya natin, nauubos, nawawala. Yung pagmamahal na binibigay ng tao, ng ating kapwa, minsan, nauubos din. Minsan, nagkakaroon ng limitation. Pero pagmamahal ng Diyos, kapag lang natin. Amen. So once again, my dear brothers and sisters, bago matapos ito pong taon po na ito, sa pamamagitan ng awitin na ito, pasalamatan natin ang Panginoon. And let us make this song as our prayer, na nawa, sa darating na taon, patuloy tayong gabayan ng Panginoon. Sa Kanya natin mahanap yung kasapatan ng ating buhay. Sa Kanya natin mahanap yung kakontentuhan ng ating buhay. At patuloy tayong palakasin at patatagin ng Panginoon. Nang sa gayon kapatid, sa paglilingkod natin, maramdaman natin at tunay mong nagagalak ng Diyos sa ating pagkagalang. Let us close our eyes. Ilagay natin sa tapat ng ating dibdib ang ating mga prayer requests. At sa awitin na ito, mga kapatid, patuloy tayong mausap sa Panginoon. Happy ang mo'y
Panginoon. Salamat, Lord, dahil bagamat kami ay mahihina, bagamat marami kaming pag-uulang, Lord, patuloy mo kami pinamagatag. Salamat po, Panginoon, sa kabuuan ng taon na ito na ipinagdalaw mo sa amin. Salamat po dahil sa dinami namin ng pag-uulang po namin sa iyo, nanatili ka mabuti at tapat. Lord, ito po ang hinahanap namin na mangyari pagganap sa aming mga buhay. Na sa amin pong paglilingkod at pananampalataya sa iyo. Sa iyo namin maiulan, Panginoon, ang aming kasiyahan kagalakan. Sa iyo namin hanapin, Panginoon, ang kagalakan ng aming mga puso. Turuan, Panginoon, na sa iyo lamang kami magtiwala. Naniniwala kami ang Diyos na meron kang magandang plano para sa aming mga buhay. May mga pagpapala, Panginoon, na nakaabang sa amin ngayong taong 2021. Lord, tulungan mo kami na sa lahat ng biyayang ito, ma-appreciate namin ang kabutihan mo sa aming mga buhay. At mas ma-inspire kami na maglingkod sa iyo. Mas ma-inspire kami na maglaan ng oras ng aming panahon, ng aming sarili at ng aming buhay sa iyo. Hindi lang dahil sa mga pagpapala at bigaya, kundi dahil ito ang ninanais ng aming mga puso. Lord, dalangin po namin sa iyo na naman, ano bang mga bagay ang hinihintay na bawat isa sa amin? Mga bagay na aming hinihiling para sa aming buhay, para sa aming mga mahal sa buhay. Lord, ikaw naman pumatag po sa mga bagay na ito. Naniniwala kami walang imposible sa iyo kapagaling. Kaya naman, sinabi pinagkakatiwala lahat ng ito, Lord. Nagdalangin po namin ng Diyos na patuloy mo po kami turuan na sumunod sa iba na nakalooban. Patuloy mo po kami turuan, Panginoon, na maglingkod sa iyo na may katapatan. Ito po, Panginoon, ang aming tinataas, ang aming isinasabot, pinadalangin sa iyo sa makapangyarihan mong pangalan, aming Panginoon Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Announcement po bago tayo matapos. Sa darating pong Friday, ay wala pa tayong gawain dahil din po ay January 1. So, at mag-realisyon po tayong gawain sa Sunday po. So, yun naman po. God bless us all. Merry Christmas and advance Happy New Year sa bawat isa po sa atin. So, God bless us all. Let us give thanks to the great Lord. Guys,